sa problema, Ryan, actually, no? Kabit ng kabit, walang permiso. Mga cable, internet at telcos na nakikikabit ng kable sa mga poste ng kuryente. Sisilipin ng Meralco kung may permiso kasunod ng insidente sa Marikina City kahapon. Mas malaking fuel subsidy sa modern jeepneys, binigyang katwiran ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. After this is done, then we will have to write the United Nations to inform them of this. As of now po, ang inyong pambansang pulisya po ay closely coordinating po sa International Police o yung Interpol. Department of Justice hihingi ng tulong sa United Nations para mapabalik ng bansa si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. PNP makikipag-ugnayan naman sa Interpol para sa pag-aresto sa pinatalsik na mambabatas. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanawagan sa kanyang mga kapwa ASEAN leaders na huwag hayaang humarap sa hamon ang International Peace Order dulot ng mga nagnanasang maging dominante sa South China Sea. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Tulad ng inaasahan, nabanggit ang usapin sa West Philippine Sea sa isinagawang Association of Southeast Asian Nations Summit. Mabigat at makahulugan ang mga binitawang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol dito. Dumalo rin sa pulong ng ASEAN leaders ang Chinese Premier na si Li Qiang. Mula Jakarta, Indonesia, ito ang balita ni Nel Maribuhok live. Nel, ano ang mga naging pahayag ni Pangulong Marcos ukol sa usapin sa West Philippine Sea? Yes, Monica, sa retreat session ng ASEAN leaders, tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue sa South China Sea. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi dapat mamayani ang sinumang nais guluhin ang kapayapaan sa rehiyon para sa pansariling kapakanan. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. The future of peace rests now on how we together face this challenge to that peace. Pinabulaanan din niya na ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan sa South China Sea ay ang nagbabangga ang dalawang makapangyarihang bansa. The Philippines firmly rejects misleading narratives that frame the disputes in the South China Sea solely through the lens of strategic competition between two powerful countries. This not only denies us our independence and our agency, but it also disregards our own legitimate interests. Walang partikular na tinukoy na mga bansa si Pangulong Marcos. Ipinahayag pa ni PBBM sa ASEAN leaders na malayo pa sa ngayon na matamo ang kapayapaan sa South China Sea. Your Majesty, Excellencies, our vision for the South China Sea is a sea of peace, stability, and prosperity. Today, sadly, this remains a distant reality. Nanawagan rin na suporta ang Pangulo para maisakatuparan ang ASEAN Defense Ministers Meeting Guidelines for Maritime Interaction. Isa itong joint declaration kung saan nagkasundo ang ASEAN Defense Ministers na gumawa ng praktikal na hakbang upang maiwasan ang miscalculations at hindi pagkakaunawaan sa karagatan. Nangako naman ang Pangulo na patuloy na isusulong ang mapayapang pagresolba sa anumang usapin sa rehiyon. Kaninang umaga, naganap naman ang ASEAN-China Summit. Dumating sa Jakarta, Indonesia si Chinese Premier Li Qiang. Binigyan diin niya ang patuloy na magandang relasyon at ugnayan sa member states ng China sa ASEAN. Kung mayroon man anyang hindi pagkakaunawaan ay dinadaan naman ito sa dialogo at konsultasyon. We seek common ground while setting aside differences, properly handle disagreements through dialogue and consultation, and consistently deepen practical cooperation in the traditional and non-traditional security fields. Sa intervention ni Pangulong Marcos, tinalakay niya ang halaga ng pagsunod sa international law upang matamo ang kapayapaan sa rehiyon. Binanggit ni PBBM ang patuloy na pagkilala ng bansa sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea.
Ayon pa kay Pangulong Marcos, nananatiling target ng ASEAN ang maagang pagsasapinal ng Code of Conduct sa South China Sea. The early conclusion of an effective and substantive COC that is in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS, remains the goal for ASEAN and for China. Sa isang larawan, makikita naman na magkausap sina Pangulong Marcos at Premier Lee. Wala pang detalye kung ano ang napag-usapan ng dalawa. Kanina naman ay Monica na naganap ang bilateral meeting ng Pilipinas at Canada kung saan nakaharap ni Pangulong Marcos si Canadian Prime Minister Justin Trudeau, kung saan ipinahayag ng Canadian Prime Minister ang kanyang katuwaan na magkaroon ng kauna-unahang Filipino-Canadian Minister of Small Businesses. Inimbitahan din ng opisyal si Pangulong Marcos na bumisita sa Canada. At ngayon lamang hapon ay halos katatapos lang din yung ASEAN US Summit kung saan si US President Kamala Harris ang humarap sa ASEAN ngayong hapon. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Nel, maliban dun sa nakita natin na brief encounter ni Pangulong Marcos kay Chinese Premier Li Keqiang, magkakaroon ba ng pagkakataon na magpulong ang dalawa? Ukol naman sa bilateral meeting na schedule sa China ay walang schedule sa ngayon. Wala tayong update kung magkakaroon nga ng pagpupulong ang dalawang leader. Yung picture na yan ay kumbaga sa sideline lang siguro na bago magsimula o pagkatapos nitong ASEAN-China Summit. Ang naka-schedule lamang na pulong ngayon, bilateral meeting, ay sa Vietnam at kanina nga ay naganap yung bilateral meeting naman sa Canada. At ayon nga dito kay US Ambassador o Philippine Ambassador to the Philippines, Romualdez, ay ngayon isinasapinal pa kung magkakaroon naman ng trilateral meeting ang Pilipinas sa US at sa Japan. At antabayan na natin yung mga schedule pa na magaganap dahil hanggang bukas pa yan, Monica, sa mga yung magaganap na summit at mga bilateral meetings. At naluling tanong na lang kasi talagang mainit na usapin ng West Philippine Sea, lalo na nitong mga nakaraang buwan. Ilang encounters yung ating naranasan with the Chinese vessels, no, dyan sa West Philippine Sea. May nabanggit ba si Pangulong Marcos? Kasi ang nais niya ay sabi niya mapayapang paraan. Paano niya gagawin itong mapayapang paraan na ito? May nabanggit ba si Pangulong Marcos? Matagal na rin niyang binabanggit itong polisiya na to at sa mga nakaraang administrasyon ay kumbaga sa termino ay ina-adapt ng mga administrasyon yung mapayapang pagresolba sa resolution na ito, mga dispute na ito. Ito ay sa pamamagitan ng mapayapang pakikipag-usap, dialogo at nabanggit din ito ni Pangulong Marcos na mga nakaraan, yung direct communication. Tawag doon high-level communications, yung mga matataas na opisyal ng Pilipinas makikipag-ugnayan sa counterpart niya sa China para ma-resolve kung ano man yung mga usapin na ito. So sa pamamagitan noon ay nagiging kumbaga kalmado ang lahat para ma-resolve yung anuman dispute at sana yun nga, inaantabayan na natin yung magiging pahayag ng ASEAN kasi sa pagtatapos, tuwing magtatapos yung ASEAN Summit, Monica, ay naglalabas ng joint communique o yung statement ang buong ASEAN ukol sa iba't ibang issue sa riyon at inaantabayan na natin kung mababanggit yung South China Sea issue na yan. Kasi ilang taon na rin to, Nel, no, na nararanasan ng Pilipinas. Sana after this ASEAN Summit ay makakita tayo ng significant changes dyan sa West Philippine Sea. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live mula sa Jakarta, Indonesia. Abot sa $22 million o nasa 1.2 billion pesos ang nakuwang investment pledges ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipagpulong sa malalaking negosyante sa Indonesia. Ang Univet Nutrition and Animal Healthcare Company ay namumuhunan ng $2 million ngayong taon, kung saan sila ang inaasahang magbibigay ng avian influenza vaccine sa Pilipinas. Mamumuhunan naman ang unang metaverse company na Indonesia ng $20 million para sa artificial intelligence o AI.
Ipinaaresto na ng korte sa Maynila si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. kaugnay ng pamamaslang kay Governor Ruel de Gamo. Bunso nito, nakikipag-ugnayan na ang Philippine National Police sa International Police para hanapin at hulihin ang dating mambabatas. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Alam naman po natin lahat, ma'am, na nasa labas po ng bansa si Congressman Teves. So that is one of the challenges we are facing, especially kung yung kanyang kinaroroonan ngayon ay wala po tayong extradition na treaty. But nonetheless, hindi naman po ito nangangahulugan na wala na po tayong po pwedeng magawa. Kumikilos na ang Philippine National Police para maaresto sina dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakikipag-ugnayan na ang PNP sa Interpol para malaman ang kinaroroonan ng dating mambabatas. As of now po, ang inyong pambansang pulisya po ay closely coordinating po sa International Police o yung Interpol, and we are also coordinating, ma'am, doon sa ating mga ibang ahensya po ng gobyerno katulad po ng Department of Justice, pati na rin po yung Department of Foreign Affairs. Aminado si Colonel Fajardo na malaking hamon para sa kanila kung walang extradition treaty sa bansang kinaroroonan ni Teves. Kaya naman, inaalam na rin nila sa Department of Justice kung paano makatutulong sa kanilang paghahanap ang deklarasyon na terorista ang dating mambabatas. Nag-aantay po tayo ngayon ng advice kung sa ating Department of Justice kung ito nga bang designation niya as terrorist would somehow help us in pursuing our case against Congressman Teves, including yung service of warrants of arrest against him and other co-accused in this case. Samantala, kinumpirma din ni Colonel Fajardo na mayroon ng tracker team na naghahanap sa mga co-accused ni Teves. Kausap ko nga po kanina yung Regional Director po ng Police Regional Office 7 as well as the Director of CIDG. They are pursuing and exerting best efforts to locate the whereabouts po ng other co-accused. Kahapon, inilabas ng Manila RTC Branch 51 ang warrant of arrest laban kina Teves at iba pa dahil sa kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Si Teves ang pangunahing suspect sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hihingi ng tulong sa United Nations ang pamahalaan ng Pilipinas para mapabalik sa bansa si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Kasunod ito ng ilabas na arrest order ng korte laban kay Teves kaugnay ng kinakaharap nitong mga kasong murder at frustrated murder dahil sa pamamaslang kay Governor Ruel de Gamo. Ito ang balita ni Dante Amento. After this is done, then we will have to write the United Nations to inform them of this the designated terrorists now have murder cases. Magpapadala ng sulat ang Department of Justice sa United Nations upang ipaalam na may warrant of arrest wanted na sa bansa si dating Negros Oriental 3rd District Representative na si Arnolfo Arnie Teves Jr. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boyeng Rimulya, hihingi sila ng tulong sa UN member states na maibalik sa bansa ang dating mambabatas. They should stand for trial in our country and that we were asking them to ask the member states of the UN to acknowledge the duty of rendition, so to bring back Teves to the Philippines for trial. Sa ngayon, naka-freeze na rin ang mga asset o ari-arian ni Teves kasunod ng terrorist designation nito. Una nang sinabi ng DOJ na hihilingin nila sa korte na makansila ang passport ni Teves kapag mayroon ng kaso sa korte. Dagdag pa ni Secretary Rimulya, naniniwala silang nasa Timor-Leste ang dating mambabatas. Pumupunta din anya ito ng bansang Cambodia at Thailand. Ang tingin namin nasa Timor-Leste, palabas-labas lang dyan, Timor-Leste, Cambodia, Thailand, paikot-ikot lang. Kasi wala naman kasi mga boundaries itong mainland, itong ASEAN mainland. Wala naman itong actual other boundaries. Samantala, hindi pa umano natatanggap ng kampo ni Teves ang kopya ng arrest order.
Noong isang buwan ay una nang na-designate na terorista si Teves at maaari nang makipag-ugnayan ang pamahalaan sa Interpol para maaresto ito pagdaan sa mga paliparan sa ibang bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kwinestyon sa Kamara ang pagbaba ng panukalang pondo ng Department of Health o DOH para sa 2024. Gayon din ang pagtriple sa sahod ng top executives ng Philippine Health Insurance Corporation. Samantala, tiniyak naman ng PhilHealth ang pagbabayad ng utang nito sa mga ospital sa bansa na nagkakahalaga ng 27 billion pesos. Ito ang balita ni Rosa Licos. We want to have better health outcomes with longer life expectancy, stronger health systems that are resilient against pandemics, and access of all Filipinos to all levels of healthcare through a humanistic leadership and good governance. Sa gitna ng pagkwestiyon ng mga miyembro ng Makabayan Bloc sa confidential and intelligence funds ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa budget deliberation sa Kamara, nasilip din ng mga ito ang pagbaba ng panukalang pondo para sa Department of Health o DOH. Para sa taong 2024, 199 billion pesos ang proposed budget ng DOH at attached agencies at corporations nito. Mas mababa sa 209 billion pesos na nakatalagang pondo ng kagawaran ngayong taon. Ilan sa maapektuhan ng pagbaba ng panukalang pondo ng DOH para sa susunod na taon ang Health Facilities Enhancement Program at Medical Assistance sa Financial Incapacitated Patients, gayon din ang ilang attached agencies at corporations. Sa kasagsagan naman ng budget deliberation ng DOH, nangako naman ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na babayaran ng nasa 27 bilyong pisong halaga ng utang sa mga ospital sa bansa. Attached corporation ng DOH ang PhilHealth. Tinanong ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee ang state health insurer kung bakit hindi ito makapagbayad ng utang sa mga ospital gayong bilyong-bilyong piso ang investable funds nito bukod pa sa net income. We will completely, hopefully, or very high percentage po within 90 days, no? Yung 27 billion po. You can pwede yung naka-record naman to, 'di ba? So, within 90 days po, we will try to pay a very high percentage of the 27 billion. Upang mapabilis ang pagbabayad ng hospital claims, gagamitin ng PhilHealth ang Debit Credit Payment Method Formula. Ibig sabihin, 80% ng claims ng mga ospital ang babayaran ng PhilHealth at ang nalalabing bahagi naman ay pag nakumpleto na ang pagproseso sa mga requirement. 101.5 billion pesos ang panukalang pondo ng PBBM administration para sa PhilHealth sa susunod na taon. Samantala, nabuksan naman sa pagdinig ang tripling sweldo para sa top executives ng PhilHealth. Kinumpirma ito ng tagapagsalita ng State Health Insurer nang tanungin ni Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes, kaugnay ng report ng Commission on Audit o COA tungkol sa salary increase. Batay sa PhilHealth, nakabatay ito sa Executive Order No. 150 Series of 2021 na inilabas sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. During the pandemic, you tripled your salaries? This was effective 2022, Mr. Chair. Still, but you guys had the guts to actually, during the middle of a pandemic, actually put out an EO to triple your salaries. I would like to check po that the EO is not coming from PhilHealth, but was down coming from the Malacanang as part of, again, the standardizing the salaries of all the GOCCs. So it's not only for PhilHealth, but for all the OGCs which underwent the same process. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagal na umanong inilapit ng Barangay Industrial Valley Complex, Marikina City sa Meralco ang problema sa mga sira at lumang poste sa kanilang barangay. Bukod sa 2 poste na bumagsak kahapon, 10 poste pa umano ang dapat na ring mapalitan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale.
Actually, 2 years ago, may mga request na kami dyan. Nagpupunta naman sila. Kaya lang, hindi natin alam kung bakit hanggang ngayon hindi pa nagagawa. 2 taon na simula ng ilapit ng pamunuan ng Barangay Industrial Valley Complex sa Meralco ang mga lumang poste sa kanilang lugar. Bukod kasi sa luma na at wala ng laman ang loob, dumagdag pa ang bigat ng mga cable na animoy spaghetti wire ng iba't ibang internet at cable provider. Kaya naman lubhang napakadelikado na ito para sa mga residente. Bukod sa 2 posting natumba, meron pa daw nasa 10 ang dapat palitan na sa kanilang barangay. Yun nga po, at kita naman ninyo, yung mga nakatabing na yung mga poste. Sana pakiusap natin sa Meralco na wag na sanang antayin pa na mangyari uli dahil pasalamat tayo sa Diyos na walang nangyari, walang nasaktan. May konting damage lang na property pero pinangako naman nila, papaayos naman nila at sagot naman nila yung gastusin. Malaking pasalamat pa rin ng mga taga-barangay IBC at walang nasaktan o nakuryente sa pagbagsak ng 2 poste sa E. Abella Street kahapon. Ang pamunuan ng Meralco nakikipag-ugnayan na sa barangay IBC hinggil dito para hindi na maulit ang nangyari. Well, makikipag-ugnayan kami kay Chairman at alamin natin ngayon kung meron naman na itong prior history. Then I am certain, almost certain na ito naman ay nasa information na namin. At ang importante kasi dito, Ryan, ay masolusyonan yung problema, no? Yung mga nagdaan na mga aksidente, yan ay nagsisilbing leksyon sa amin kung paano masolusyonan yung problema moving forward. Pero humihingi sila ng pangunawa sa publiko sa maaaring maging abala nito sa kanilang gagawing maintenance. Let me emphasize that this is not an overnight work that we will undertake. This will take time. Kailangan din daw dumaan sa review ng mga cable, internet at telco company na nakikikabit sa kanilang mga poste kung mayroon silang karampatang permiso sa Meralco. Isa din yan sa problema, Ryan, actually, no? Kabit ng kabit. Walang permiso, walang pahintulot, hindi naman nag-seek sa amin ng request to permit. Permit to attach o any request to attach. Tapos pag wala na yung serbisyo, iwanan na lang. So nagdadaglag lang yan ng bigat doon sa facility. Ang kakayanin lang talaga ng mga poste namin ay hanggang at the maximum 9 attachments. Bagamat na ibalik na ang supply ng kuryente sa lugar, nananatili namang putol ang internet at cable connections. Kaya naman nagrereklamo na ang mga residente na apektado, lalo na ang mga negosyo na gumagamit ng internet. Marami din daw sa lugar na ang trabaho ay online. Ang iba naman ay naka-work from home. Gaya ni Donalyn na pinupost sa internet ang mga nagagawang appliances ng kaniyang asawa para ibenta. Mahina din daw ang data connection sa kanilang lugar, kaya dapat ay maibalik na ang internet. Akala namin po kasi pagdating ng ilaw, kagabi may internet na, hanggang ngayon wala. Hindi po namin alam kung ilang araw pa magagawa yan. Malaki din po kasi, halimbawa po kasi yung asawa ko po kasi gumagawa ng mga appliances. Tapos may mga customer po kasi siya na hindi mga taga rito. Paano po minsan may mga ibang customer na nag-update sa kanya. O hindi po namin makakontak kasi nga ganun, kahit po may load ka, mahirap makasagap ng signal. Si Marlon naman na nagtatrabaho online. Dahil wala silang physical office dito sa Pilipinas, napilitang gumawa ng ibang remedyo. Lalo na't hindi niya tiyak kung hanggang kailan maibabalik ang internet sa kanilang lugar. Per hour yung bayad sa amin. And mawawalan kami ng kita kapag walang internet. Kaya dali-dali akong kumuha kagad ng SIM card na mayroong malaking data package. Ay magastos. Kasi unang-una, yung data, katulad nitong trabaho ko, puro images yung pinaprocess namin. So malaking data ang kakainin kapag nag-upload and download kami ng mga files. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Apektado pa rin ng habagat ang ilang bahagi ng Luzon. Base sa pagtaya ng Pag-asa, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Apayao, Zambales at Bataan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa
ay makararanas naman ng maaliwalas na panahon. Ngunit may posibilidad ng pagkakaroon ng mga biglaang pagulan o thunderstorms. Sa ngayon ay walang bagyo o low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Ihatid sa atin ni Ann Gonzalez mula sa Vietnam. Gaano ba kalaki ang gastos ng Vietnamese government sa epekto ng climate change ngayong taon? Magandang gabi, June. Ang exact na budget na nagastos ng Vietnam dahil sa epekto ng climate change, hindi natin matiyak ang eksaktong bilang. Pero batay sa mga ulat, may 130 billion na pondo ang bansa para maaksyonan ang epekto ng climate change. Ngunit batay naman sa Ministry of Natural Resources and Environment, mas higit pa sa 130 billion USD ang kakailanganing pondo ng Vietnam dahil sa tindi ng lawak at epekto nito. Tinatayang nasa 400 billion USD ang kabuuang budget o pondo na kakailanganin ng Vietnam para maaksyonan ang epekto ng climate change. June. Sige, ibigay mo na ang mga balitang sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa ang malakas na bagyo na tumama sa southern Brazil, partikular sa estado ng Rio Grande do Sul. 22 tao rin ang naiulat na nasawi sa sakunang ito na naitalang deadliest disaster sa kasaysayan ng estado. Ito ang balita ni Carmela Marinda. Hindi bababa sa 22 tao ang nasawi sa southern Brazil matapos tumama ang isang bagyo sa estado ng Rio Grande do Sul, ayon sa mga otoridad araw ng Martes, September 5. Sa pahayag ni Rio Grande do Sul Governor Eduardo Leite, ito ang pinaka-nakamamatay sa kasaysayan ng estado sa sunod-sunod na mga sakuna na tumama sa bansa. Samantala, aabot sa 6,000 tao ang napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan na nagsimula ng araw ng Lunes, September 4. Nag-iwan ang bagyo ng mga granizo at higit sa 300 milimetro ng ulan sa estado sa loob ng wala pang 24 na oras. Nagdulot rin ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa ayon sa mga opisyal. Tumama ang bagyo sa 67 munisipalidad sa kabuuan na nakaapekto sa mahigit sa 52,000 tao. Daan-daang bumbero naman, military police at civil defense personnel ang ipinadala bilang bahagi ng mga rescue operations. Marami pa ring mga residente ang hindi makontak at mga bahay na nasira ang mga bubong dahil sa bagyo. Gayunman nag-anunsyo ang gobyerno ng Brazil ng mga hakbang upang matugunan ang mga nangangailangan ng tulong. Ipinangako rin ni Brazil President Luiz Inácio Lula da Silva na gagawin ng pamahalaan nito ang anumang kinakailangan upang mailigtas ang mga tao sa sakunang ito. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos manalasa ng bagyong si Haikui o Hana sa Pilipinas sa Taiwan, nagtungo naman ito sa southeastern China. Kaya naman libu-libong tao ang lumikas sa kanilang mga tahanan sa Fujian Province. Ito ang balita ni Region Bolivar. Naglandfall ang bagyong si Haikui sa southern province of Fujian sa China umaga ng Martes, September 5. Ito ay matapos manalasa ng bagyo na kilalang si Hana sa Pilipinas noong nakaraang linggo at dumaan naman sa Taiwan noong Sabado. Nasa 114,400 na tao ang inilikas sa mga delikadong lugar. Dumating ang bagyo na may wind speed na 20 meters per second. Nagdala rin ito ng 300 mm na rainfall sa loob ng 24 na oras. Maraming flights ang nakansela sa dalawang airport sa probinsya ng Fuzhou at Quanzhou.
Sinarang ng probinsya ang mga tourist spot at mga park. Sinuspindi rin ang operasyon ng transportasyon sa mga daungan, coastal areas at river. Nakita rin ang iba't ibang mga kagamitan na lumulutang sa tubig baha. Pati na rin ang mga sasakyan na stranded at iba't ibang bahagi ng probinsya ang lubog sa tubig. Huling namataan ang bagyong si Haikou patungong Southern Guangdong Province. Inaasahan ding patuloy ng ihina ang super typhoon. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa malinaw ang dahilan kung bakit liliban sa gaganaping G20 Summit sa India si Chinese President Xi Jinping sa darating na September 9 to 10. Ngunit ayon sa ilang analysts, sinasabing ito ay maaaring senyales ng paghina ng kaugnayan ng China sa ibang major powers sa mundo. Simula nang maupo sa pwesto si President Xi noong 2013, hindi pa ito lumiban sa pagdalo sa G20 Summit bukod noong 2021 sa Rome, Italy dahil sa COVID-19 pandemic restrictions. Taliwas naman ito sa kanyang pagdalo sa Brazil, Russia, India, China, South Africa o BRICS Summit kamakailan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan ang Joint Memorandum Circular para sa gagawing distribusyon ng fuel subsidy. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng ahensya na ma-download ang pondong magmumula sa Department of Budget and Management para masimulan na ang pamamahagi ng ayuda. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa ngayon, iniintay na po natin ang downloading ng fund para po maipamahagi na ito sa ating mga operator at drivers. Posibleng simulan na sa mga susunod na araw ang pamamahagi ng fuel subsidy ng pamahalaan para sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, pirmado na ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan ang Joint Memorandum Circular na naglalaman ng guidelines para sa gagawing distribusyon ng subsidiya. Sa ilalim ng General Appropriations Act ngayong 2023, nasa halos 3 billion pesos ang pondong nakalaan para sa fuel subsidy program. Sa ilalim nito, tatanggap ng 6,500 pesos ang mga operator at driver ng mga traditional jeep, habang 10,000 pesos naman sa mga modern jeep, 1,000 pesos sa mga tricycle drivers at 1,200 pesos sa mga riders gaya ng motorcycle taxis. Para sa ilang mga tricycle driver, malaking tulong na rin ang 1,000 pesos na fuel subsidy. Mga 1 week, pag sa gasolina lang, mga 1 linggo rin. Malaking bagay yun sa 1 linggo. Sa ano na ngayon, magkano ang ano na ngayon, litro, 70. Malaking tulong para sa mga tricycle driver yun. Kasi lalo na sa ngayon, tumataas yung gasolina. Mataas na nga ang gasolina, mahina pa ang biyahe. Bagamat malaking tulong din ang fuel subsidy na ito para sa traditional jeepney drivers, mas malaki umanong kapakinabangan kung matututukan ng gobyerno kung papaano mapapababa ang presyo ng langis. Paliwanag ng mga ito na sa 1 linggo lamang nilang mapapakinabangan ang 6,500 pesos na subsidiya. Malaking tulong yun para sa amin mga driver dahil mataas ang krudo ngayon eh. Sana po maibaba na yung diesel. Hirap na kami mga chopper, wala kaming kunti lang kinikita namin, 400, 700 sagad na yon. Mas maganda gawa ng paraan na maibaba yung krudo. Dahil para mas mababa, mas medyo madadagdagan ng konti kita. Kasi Kasi pag fuel subsidy, ilang araw lang. Ilang araw lang yun eh. Ayon naman sa isang driver ng modern jeep, hindi naman mapapasakamay ng mga driver ang makukuhang fuel subsidy.
Paliwanag ni Andrew Ilak, ang mga modern jeep kasi ay nakapasok na sa isang kooperatiba at ang mga operator na ng co-op ang nagpapakarga ng diesel para rito. Ibig sabihin nakadepende sa mga operator kung hahatian o dadagdagan sila sa kita ng isang unit ng modern jeep kapag nakatipid ito ng gastos sa diesel dahil sa fuel subsidy. Yung mababa yung diesel, mas maganda yun kaysa yung magbibigay ng subsidy. Mas malaki kita talaga, tuloy-tuloy. Kasi minsan yung operator, binigyan ng 10,000, makikihati pa sa driver. Baka 5,000 sa operator, 5,000 sa driver. Samantala, ipinaliwanag naman ng LTFRB kung bakit mas mataas ang halaga ng fuel subsidy na inilalaan sa mga modern jeep kaysa sa mga tradisyonal na jeep. Ang basyan ng DOT Department at ng LTFRB, yung pong kanilang operational cost, at saka yung fuel consumption. So, ang traditional po, compared po doon halimbawa sa modern, yung modern po may kakibat pang mga amortization nito dahil mga bago po yung mga units nito. Hindi lang po yung ating fuel ang ginagastos nila. Ayon sa LTFRB, maaaring makuha ng mga operator ang ayuda sa pamamagitan ng kanilang fuel subsidy card na dati nang ginagamit. Kung wala namang fuel subsidy card ay pwedeng maging over-the-counter ang sistema sa pagkuha ng ayuda. Nangako naman ang LTFRB na titiyakin nilang magagamit lamang ang fuel subsidy sa pagbili ng krudo at hindi sa iba pang gastusin ng mga operator o driver. Inaasahang nasa 1.3 milyon na mga PUV operators at drivers ang makatatanggap ng fuel subsidy. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinisilip na ng Senado ang naging paggamit ng confidential and intelligence funds ng mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa liderato ng Senado, layo nitong mabatid kung saan-saan ginamit at dapat pabambigyan o tanggalan ang isang departamento ng naturang pondo. Ito ang balita ni Harleen Delgado. And this will also be used as a guide for us kung kailangan ba natin tanggalin, bawasan, wag bigyan or dagdagan itong mga ahensya ng gobyerno pagkatapos po natin makita at mapag-aralan ng mabuti ang paggamit nila in the previous years of their intelligence and confidential funds. Nagpulong sa isang executive session ang Oversight Committee on Confidential and Intelligence Funds o CIF ng Senado. Layo nitong silipin kung paano ginamit at saan ginastos ang mga hininging pondo ng mga ahensya ng gobyerno mula 2022 hanggang 2023. Ayon kay Senate President Juan Miguel Big Zubiri, nagsumite na ng detalyadong reports ang nasa 27 kagawaran na mayroong CIF at pag-aaralan lahat ito. Ipatatawag din anya ang mga opisyal ng pamahalaan kung kinakailangan para magpaliwanag. Ito anya ang magiging basehan kung dapat pang bigyan o di naman kaya tapesan ng CIF ang mga ahensya ng gobyerno. Banat ng tao namin sa atin ngayon, sa gobyerno. Bakit naman napakalit ng intelligence funds nga ng itong intelligence agencies and dadagdagan pa yung mga civilian agencies na hindi naman tama. So, that's part of the review that we'll be doing. Ayon kay Senate President Zubiri, nasilip na nila ang mga isinumiting report ng Office of the President at Office of the Vice President pero tumanggi ng idetalye ng Senate Leader ang mga napag-usapan sa pulong at nilalaman ng mga report alinsunod anya sa confidentiality rules at dahil may kinalaman din ng CIF sa kaligtasan ng publiko at seguridad ng bansa. Isa anya sa mga tinitingnan na paglalaanan ng mga matatapyas na pondo ang pagtatatag ng Cybersecurity Division ng Armed Forces of the Philippines. Susuportahan din anyang itaas ang intelligence funds ng Philippine Coast Guard sa gitna ng issue sa West Philippine Sea, ang National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency. Binubuo ang komite ng 4 na majority senators at si Senator Aquilino Coco Pimentel bilang kinatawan ng minorya, ngunit maaari pa rin anyang dumalo ang iba pang senador. Samantala, suportado naman ng ilang senador na mataasan ng confidential funds ng Commission on Human Rights o CHR. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni CHR Executive Director Jacqueline De Guia na nasa 1 milyong piso lamang ang confidential funds nila ngayong taon at panukala para sa 2024. Ngunit punto ni Senator Raffy Tulfo, kulang na kulang ito para sa ginagawang investigasyon ng CHR sa mga pang-aabuso. May mga agencies sa gobyerno na hindi naman deserving, hindi na magbabangkit na magkaroon ng confidential fund. Meron. Samantalang sila kailangan kasi mag-investigate sila doon sa mga pang-aabuso na ginagawa ng mga tao sa gobyerno.
Sana po kung maibalik man lang po sa 5M, malaking bagay po iyon. 1.9 billion pesos ang panukalang pondo ng CHR pero halos kalahati lamang nito o 976 million pesos ang naaprubahan ng Department of Budget and Management. Jorlin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilagay sa yellow category ng Philippine National Police ang 13 barangay sa Bato, Camarines Sur para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election o BSKE sa darating na October 30. Samantala, 190 na mga pulis sa lalawigan na may kamag-anak na kakandidato ang inilipat na sa ibang lugar. Ito ang balita ni Jerry Galicia. In the whole province, as of this time, we have 13 barangays na we place it under yellow category. So ito yung sinasabi natin na yung presence kasi dyan ng Conception Group dito sa Bato. Mayroon ng history ng karahasan ang 13 barangay sa bayan ng Bato, Camarines Sur noong nakaraang eleksyon. Bukod pa dito ang posibleng panggugulo ng mga armadong grupo gaya na lamang ng Conception Group at pakikialam ng mga kaalyadong politiko na mga kandidato sa lalawigan. Bunso nito, minabuti na ng Philippine National Police na paigtingin na ang mga checkpoint ng mga pulis sa probinsya upang mapanatili ang kapayapaan sa darating na campaign period hanggang sa araw ng halalan. Layo nito na maprotektahan ang mga kandidato at mga mamamayan sa buong probinsya sa banta ng krimen tuwing panahon ng halalan. Samantala, umabot na sa 1,900 PNP personnel ang inaasahang magtutulong-tulong upang panatilihin ang kaligtasan sa buong probinsya. Ito ginagawa natin yan to ensure na itong whole duration ng election period natin ay maiwasan natin yung mga any untoward incidents. Of course, we wanted to protect not only yung ating mga candidates but also yung ating mga mamamayan. Samantala, inilipat na rin ng assignment ang mahigit 170 police personnel na mayroong mga kamag-anak sa lugar kung saan sila naka-duty. Ito ay upang maiwasan na maimpluwensya na ang darating na botohan. Yung mga police officers natin who has relatives up to the 40 degrees who are vying for elective positions this coming election. So lahat ito na members ng Camarines Sur Police Provincial Office, they will be temporarily transferred to other municipalities. Tiniyak naman ng PNP na sisikapin nilang maging ligtas at matahimik ang darating na barangay at sangguniang kabataan election sa buong probinsya ng Camarines Sur. Jerry Galicia, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang nasampahan ng kaso ang naaresto mga sospek sa pagpatay sa barangay chairman sa Taal, Batangas. Nagpapatuloy naman ng follow-up operations sa mga otoridad para matagpuan ang mga gunman at matukoy ang motibo sa krimen. Natunton ang 2 kasabwat ng mga sospek matapos makita sa CCTV footage kung saan nagtungo ang motorsiklo na sinakyan ng mga ito. Doon po nila nakita yung motor na mismong sinakyan ng mga suspect, pati na rin po yung mga damit at helmet na ginamit po ng mga suspect. Kaya yung naabutan pong tao doon ay kanila pong kinasuhan po for being accomplished po. So sila po yung nagtago ng mga motor at mga gamit po ng mga suspect. Isa sa pangunahing problema ng lokal na pamahalaan ng Baguio ay ang parking area o parking building sa lungsod dahil sa dumaraming bilang ng mga bumibisitang turista sa lugar. Kaya naman plano ng lokal na pamahalaan ng Baguio na magpatayo ng parking building sa syudad para sa 22,000 na mga sasakyan. Ito ang balita ni Grace Flores. Dami tayong kailangan, around 21 buildings, pero ang na-identify na namin ay 8 na. Nangangailangan ng karagdagang parking buildings ang lokal na pamahalaan ng Baguio City upang tugunan ang pagdagsa ng mga sasakyan na pumapasok sa syudad. Ayon kay Baguio City Administrator Engineer Bonnie de la Peña, may humigit kumulang 56,000 registered vehicles sa summer capital ng bansa, kasama na ang 15,000 motorcycle.
Ito ang dahilan kung bakit ang pamahalang lungsod ay nagplano na magtayo ng 14,000 hanggang 22,000 public parking slots. This is part of our mobility program. This is one way to address our traffic problem. But putting up parking within the city is not good also within the CBD. Kaya yung karamihan ng parking natin outskirts, we need around 21 to 24,000 parking slots. And what is available right now is around 4,000 to 6,000 lang Ang bilang ng kinakailangan ng public parking slots ay batay sa isang feasibility study na ginawa sa Smart Mobility Transportation System ng lungsod na bahagi ng Smart Mobility Master Plan nito. Sinabi pa ni City Administrator De La Peña na mayroon ng 8 available lots ang tinitingnan nila pero mahigit 30 parking buildings ang kailangan nila upang makabuo ng around 14,000 public parking slots base sa inventaryo nila. Pakiusap naman ng administrador sa Baguio City Council. Pag alam niyo naman na maganda na yung proyekto and it will benefit the constituents of the city of Baguio, huwag niyo na i-politicize. Politika pa rin kasi ng mga councilors. Alam niyo na naman maganda yung proyekto. Let's have a unanimous decision about this. Let's endorse it. Iwasan na natin yung politika. Ito yun ang balakid ko. Yun ang problema ko. Ang mga posibleng lugar na angkop para sa pagtatayo ng multi-level parking buildings na nakita ng lokal na pamahalaan ay ang Bureau Fire Protection Area, Bayan Park Auditorium Area, sa Government Insurance System at sa Baguio Convention at Cultural Center Compound, Tennis Area Compound sa Athletic Bowl. Grace Flores, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isiniwalat ng National Bureau of Investigation o NBI Cybercrime Division na nakalusot sa mga telco ang litrato ng isang unggoy matapos nilang subukang irehistro ito sa SIM registration. Imnungkahi naman ng National Telecommunications Commission o NTC ang pagkakaroon ng post-registration validation upang matugunan ang paglaganap ng tech scams at fake IDs sa bansa. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Yeah, the picture on the left, Your Honor, ano po yan, monkey po na, no? Buti nga nakangiti po, kasi kung hindi, baka hindi yung binagbigyan yan. Matapos bumili ng SIM cards mula sa iba't ibang telcos ang National Bureau of Investigation Cybercrime Division, sinubukan nila itong irehistro gamit ang larawan ng isang unggoy at ayon kay NBI Cybercrime Division Chief Jeremy Lotok, nakalusot ang naturang litrato. Anya, nahihirapan silang hanapin ng mga suspect na gumagamit ng fake IDs dahil hindi maaasahan ng mga impormasyong nakalagay sa SIM cards. Masyado rin anyang mababa ang penalty sa mga mahuhuli alinsunod sa SIM Registration Act na nasa 6 na buwang pagkakakulong at multa nga abot sa 100 hanggang 300,000 piso. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services kahapon, sinabi ni Senator Joel Villanueva na mawawala ng saysayang implementasyon ng batas kung patuloy na lalaganap ang mga ganitong insidente. If you're with the telcos and you see this application form of that monkey smiling at you, what the heck are you doing? Paliwanag naman ng mga telco companies, nagpatupad sila ng optical character recognition at face matching upang masiguro ang pagkakakilanlan ng mga SIM registrants. Mabibigyan din sana nila ng tibay ang identity ng nagpaparehistro kung inuna na muna ang national ID bago ang IRR ng SRA dahil may kasama itong biometrics. Nauna na rin nilang hiningi ang access sa mga government issuers, ngunit hindi anya sila pinahintulutan. Sometimes you have to undergo a beta stage, and that is what we fear, that with the oncoming deadline or of the SIM registration, and they were rushing us to include that technology in the IRR when in fact it was absent in the law itself. Sana, kung napatupad na fully yung national ID system, mas madali po yun kasi may biometrics. So yun po talaga ang makapagpigil niyan. The ID OCR that basically replicates the data or information that you can see in the ID into the data fields of the SRA. The second is the face liveliness, where the SRA platform recognizes or finds traces of biometrics. Which means hindi lulusot sa inyo yung nakangiting monkey. Supposedly, sir. Supposedly. Yeah.
Samantala, bukod sa problema sa fake IDs, inanunsyo rin ng National Telecommunications Commission o NTC na marami pa rin silang natatanggap na reklamo dahil sa text scams kahit pa nairehistro na ang kanilang mga SIM cards. Sabi ni NTC Commissioner Ella Blanca Lopez, mahigit sa 45,000 reklamo na ang natanggap nila hinggil dito. Upang matuldukan ang paglaganap ng fake ID sa text scam sa bansa, iminungkay ng NTC sa Senado na magkaroon ng mekanismo para ma-validate o masiguro ang ibinigay na impormasyon ng mga nagparehistro. Magagamit ito ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan para mahabol ang mga nasa likod ng text scams. In the same way, we are also continuously sending text blast. Although alam ko po meron na pong iba na naiinis na rin sa paulit-ulit na text blast sa warning, but of course we continue to do that. to remind the public po not to engage in the schemes. Patuloy din na pinakakalap ng ahensya ang contra-text scam campaign sa iba't ibang regional offices sa mga probinsya upang ipaalam sa publiko na huwag silang basta-bastang maniniwala sa mga natatanggap na text messages. Bukas din ang ahensya na tumanggap ng reklamo mula sa publiko sa pamamagitan ng 1682 NTC hotline. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbabala ang isang grupo ng mga magsasaka sa posibleng maging epekto sa mga magsasaka kung itutuloy ng gobyerno ang planong bawasan ang taripa ng bigas. Samantala, iminungkahit din ng grupo na taasan ang halaga ng price cap na inilagay sa bigas. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Pagbababaan mo yung tariff, pinapabagsak mo yung presyo ng kanilang palay, lalo po silang mawawalan ng gana. At magiging palaasa tayo sa importation na napakamahal naman ngayon. Mga lokal na magsasaka ang tatamaan kung bababaan ang taripa sa imported na bigas. Ayon kay Raul Montemayor, ang National Manager ng Federation of Free Farmers, planong ibaba sa 10% ang taripa sa aangkating bigas mula sa 35%. Sa pagtaya ng grupo ng mga magsasaka, aabot sa 120 billion pesos ang mawawala sa kita ng mga magsasaka kada taon kung itutuloy ang pagbabawas sa taripa ng bigas. Sa isang magsasaka na nag-harvest ng mga 4,000 kilos per hectare, lalabas yan 24,000 pesos yung mawawala sa kanyang bulsa sa bawat anihan. Ayon pa sa grupo, ngayon pa lang ay bumaba na sa 3 piso kada kilo ang farm gate price ng palay nang i-anunsyo ang paglalagay ng price cap sa bigas. Panukala ng grupo na itaas sa hanggang 50 piso ang presyo ng well-milled rice para makabawi ang mga retailer. Bagsak po kasi nung price ceiling na yan. Of course, yung mga retailer tatamaan, pero ang huling bagsak niyan sa magsasaka. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang planong pansamantalang pagbabawas ng taripa ay para balansihin at maibsan ang epekto sa consumer ng mataas na presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hirap pa rin ang mga retailer na makahanap ng mabibiling well-milled rice na mas mababa sa 45 pesos kada kilo ang bentahan. Kaya nakikiusap na mismo sila sa mga miller na mag-adjust ng presyo para makasunod sa price cap na iniutos ng Pangulo. Ito ang balita ni Nestor Torres. Kailangan po, mas mura ang kuha namin sa 45 para maibenta rin namin ng 45. Umapila na ang mga retailers sa Intercity Rice Mill sa Bukawi, Bulacan na ibaba na nila sa 45 pesos ang presyo ng well-milled rice. Ayon sa retailer na si Aling Luz Biminda, bagamat may ilan nga na nagbenta ng 45 pesos na well-milled rice, hindi pa rin anya ito makatwiran dahil lalabas. Pareho lang din ito sa presyo na ibinaba sa mga retailer batay sa Executive Order 39. Kuha namin ay 45 pesos na. De pag kami nag-48, labag na kami sa kautusan ng Pangulo. Dapat mas mababa ang makukuha namin. Tapos magkano namin ibebenta yon? Ang gusto sa palengke rin ay 45.
Oh, paano gagawin namin pagbebenta? Ay naman kay Erwin Borlada ng Montalban Rizal, sa isang banda, hindi rin nila masisisi ang mga consumer kung hanapan sila ng murang bigas. Kaya lang sa ngayon ay hindi talaga nila kakayaning ibenta ito ng mababa sa regular milled rice na 41 pesos at well-milled rice na 45 pesos. Sa mga namimili rin sir, yung katulad ng tao, naghahanap talaga po pang mababang bigas eh. Mura talaga sir, kailan nang hinahanap nila. Sana sir talaga, kasi kawawa rin po yung mga tao namimili sir sa amin, talagang ang hanap po, wala na po ba kayong mababa, pinakamababa. Ayon naman kay Junard Almojera, tindero ng bigas sa Bukawi Public Market, naging matumal ngayon ang bumibili ng bigas dahil kadalasan ang hanap pa rin ay mura. Nakuha namin ng mataas yan, tapos yung binalita po nila na ganun, ibagsak presyo, malabo po. Sinabi naman ng presidente ng Intercity Traders and Association sa Bukawi, Bulacan na si Gibi David, kakausapin niya ang mga rice miller na makipagtulungan sa mababang presyo para wag mabigatan ng gusto ang mga consumer. Tulungan tayo for the sake of the fellow Filipinas na iyan yung magbigay tayo, even kung kumita tayo dati, ngayon naman it's about time naman ibalik. Kahit hindi naman totally lahat ng kinita ibibigay natin, yung portion, hanggang makatawid tayo dito sa papasok na harvest. Sa ngayon na medyo ano pa yung bigas, kailangan muna talagang mag-sacrifice. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Monica, na-miss to ng ating mga kausi. Yung kanilang mga comments. Ito, sabi po ni, sino ba to? Si Ricardo Messina, hinggil sa usapin sa mga naikabit sa poste ng Meralco. Sabi niya, wooden posts are obsolete. Meralco must replace them with the reinforced concrete pole and must prohibit other cable user to provide their own post preventing overweight. Tama nga naman yun. Sabi naman ni Mario Oliveros, dapat magtayo na rin ng sariling poste ang mga cable company na hindi na nakikikabit sa poste ng Meralco. Share ko lang, naalala ko nung gumagawa pa kami ng story sa Bawal ang Pikon, meron kaming mga ganyan na storya na nagkakaproblema dahil nga may mga nakikikabit sa Meralco. So nagkakasabit-sabit minsan, yun yung nagiging cause ng problema. Maganda siguro talaga yung yung underground cable. Oo, sa ibang bansa, 'di ba? Tsaka hindi lang pleasing sa mata. I think mas safe pa 'yon, 'di ba, sa weather. Nakaka-survive sa baha yun. Better nga sana. Ito naman, hinggil sa SIM card registration, sabi po ni Alan Arroyo, DICT should be vigilant together with the telcos with regard to SIM registration law. Security system should be applied strictly on each registration. Puro English yata yung nababasa ko ngayon. Oo nga, maraming English na comments tayo ngayon. Nakakatanggap ka pa ba ng mga... Meron. Hanggang ngayon, meron pa rin. Ako rin eh. Hanggang ngayon nakakatanggap Nakalusot. ako. Oo. Sabi naman ni Dems Mong Alam, tama ba yun? Dems Mong Alam. Alam nyo po, ang pinaka-the best po, birth certificate. Ipapa-upload nyo PSA bilang ID or other way, lagi mag-post public awareness tungkol sa text scams and Gmail scams to remind the public. Alam mo, may punto rin yung mga telcos eh. Kung nauna sana yung Philippine ID system, yung national ID natin, mas maganda. Yun ang talaga ang natin, ang bibigay mo sa telcos. Tapos nausapan, nandun na yung mga information eh. Tama, kaso marami pa at ng backlogs. Shoutout po tayo kila Michael Montero, si Leonardo Ramos at si Crescencio Pontilla. Salamat po sa inyong panonood. Marami rin pong salamat kay Syra Glocelia Valverde, Alexander Castro at Ferin_1128. At narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Marcos 8:36 na nagsasabi, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko
ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.